And finally, sa huling bahagi po ng taon, screenshots ang pinakamalaking issue na pinag-usapan sa showbiz. Hindi rin malilimutan ang aking madamdaming panayam kay Ai de las Alas kung saan inamin niyang hiniwalayan siya ni Gerald, ang kanyang asawa, sa text. Yan at ilan pang issue ang ating babalikan ngayon. Panoorin po natin ito. November 11. Sa mismong araw ng kanyang kaarawan, ginulat ni Ai de las Alas ang lahat nang binunyag niya dito sa programa na hiwalay na sila ng kanyang asawang si Gerald Sibayan. October 14, na nag-chat siya. Sinabi niya na gusto niyang magkaanak and hindi na siya happy. Ano ba itong nangyayari? Parang, ito na ba yun? Pero actually kasi, Ama, nung nagpakasal naman talaga ako kay Gerald, nire-ready ko naman yung sarili ko. Pero ang pinakamasakit, ayon kay Ai, lahat ginawa niya. Lahat sinubukan niya para magkaanak sila. I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Meron pa kami isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag nagkapera kami, so surprise ko sana siya na ilalagay ko yung baby para meron kami. Kinumpirma rin ni Trevor Magallanes na hiwalay na sila ng asawang si Rufa May Quinto. Unang umugong ang balitang ito nang nilabas ni Trevor ang screenshots ng kanilang pagtatalo ni Rufa May sa text. Screenshots din ang dahilan kaya sumabog ang balitang panloloko di umano ni Anthony Jennings sa kanyang ex-girlfriend na si Jam Villanueva. Sa statement ni Maris Racal, giniit niyang pinaniwala umano siya ni Anthony na hiwalay na sila ni Jam. May isa lang sabit sa akin, may isang butas lang doon sa statement. Meron kayong exchange ng text messages ni Anthony na delete tayo. So, to say that you didn't have any knowledge that they were still together, medyo kwini-question ko. Laman din ng balita ang pagkadawit ni Rufa May at Neri Naig sa investment scam. Depensa ng dalawa, endorsers lamang sila ng kumpanyang sinampahan ng kaso at wala silang niloko. I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Ang endorser ba ay salesman? Sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwawaran po sa publiko na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo, ay ang may-ari ng kumpanya. Sa bawat issue at sa bawat kontrobersiya, mahalaga na maunawaan natin ang katotohanan bago tayo maghusga. Kaya ngayong 2025, naway ating laging tatandaan, higit na mahalaga ang kabutihan para sa isa't isa. My interview with Ai was probably one of the most difficult interviews na ginawa ko po. Hindi lamang dito sa Fast Talk, but in my career. Napakahirap po pag malapit sa iyong puso ang mga taong involved. Masakit yung hiwalayan ka sa pamamagitan ng text, lalo na sa mga bata. You don't have to be a Gen Z, you don't have to be a millennial, you don't have to be a boomer to understand what respect is all about. Importante na nakikipag-usap po tayo. Importante po na hindi nalilimutan na ang pinanggalingan mong relasyon ay binuo dahil sa pagmamahal. Pagdating naman kay Rufa May at kay Trevor, kasalukuyan hindi pa kumpleto ang ating balita dito. Ang kwento natin ay napakarami pang butas. Marami tayong nakikita ng mga screenshots. Itong napaka-controversial na salita ngayon because of the screenshots. Hindi lamang sa showbiz, pero kahit sa ating buhay na pang-araw-araw, na pag-uusapan na yung screenshots as a weapon na pag hindi ka umayos, pag hindi ka tumino, may tono na gano'n, meron namang, sige ka, meron akong mga hawak na ganito. Na sana, huwag natin i-weaponize itong mga screenshots. Ako yun ang aking wish. I know may legal na pananaw dito.
Pero marami sa mga paghihiwalay na ganito, at the height of emotions, at the peak of emotions, kasi nakakalimutan natin na ang pinanggalingan ng lahat ng ito ay pagmamahal. Itong kay Peachy naman, kay Rufame at kay Neri Naig, ito'y mga legal issues. Ang takeaway ko dito, may mga problema, may mga kontrobersiya na hindi natin ma-resolba sa pag-uusap, sa opinion mo, sa opinion ko. There are cases that must be brought to the courts of law. Na yun po ang nangyari. Dito naman sa Maris Racal at Anthony Jennings at Jam Villanueva, ako ang prayer ko, sana in hindsight, someday, one day in God's good time, they look back and they all say, wow, that happened to us. And today, and I'm talking about the future, buo tayo. I don't know how we survived that. But we learned our lessons and we became better people.